Isang magandang araw po sa ating lahat. Maaga po akong kumuha ng Madre de Agua para sa aming mga alagang inahin. Hello at welcome pong muli sa aking YouTube channel. Para po sa hindi pa nakakakita ng tanim na Madre de Agua. Ito ang hitsura ng dahon niya. Isa sa mga best alternative feeds para sa mga alagang hayop kabilang na ang mga baboy, baka, manok, kambing at marami pang iba. Mayaman po ito sa protina. Ang dahon at malambot na part lang ang kailangan natin. Kung medyo magulang na ang sanga ay maaari rin itanim ito diretso sa lupa para mabilis ang pagdami nito sa ating area at makakatipid na tayo sa pagkain. Bigyan muna ang barako. Itinabi ang dahon dahil inuna ang darak pero mamaya ay uubusin lahat yan. Today's episode ay hindi tungkol sa Madre de Agua, ipinakita ko lang ang ibang alternatibong pagkain. Ang topic ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng pag-deworm sa buntis na inahin pagsapit ng ika-100 days na pagbubuntis. Siya po ang i-deworm namin ngayon sa kanyang ika-100 days na pagbubuntis. Binigyan muna ng konting pagkain para hindi siya mag-ingay. Bago namin ibigay ang gamot ay paliliguan muna, dahil kapag nakainom na ay hindi na namin siya babasain hanggang bukas. Ito po ang practice namin sa pagbibigay ng dewormer. Swelling na ang kanyang kabahagi, normal lang po ito at mas mamaga pa habang papalapit ang araw na manganak. Ito naman po ang gagamitin namin ng ivermectin powder, ihalo lang sa tubig at sa pagkain. Maya-maya ay ibigay na natin pagkatapos maligo ng inahin. Mahalaga po ang pag-deworm sa mga inahin na malapit ng manganak. Ito ang isa sa mga pangunahing paghahanda para mamatay kung anumang bulate sa loob ng kanyang tiyan. Walang magiging kaagaw sa mga nutrients ng inahin at sa mga biik sa loob. Upang hindi madala ang mga parasites sa paglabas ng mga biik na magiging sanhi ng mabagal na paglaki at mga sakit. Sa practice po namin ay binibigay ito sa ika-100 days na pagbubuntis. Pero kahit nasa 90 days o higit sa ika-100 days ay maaari pa rin naman mag-deworm basta hindi pa nag-labor o nanganak. Pero mas mainam pa rin sa ika-100 days dahil may iba pa tayong mga programa sa inahin tulad ng pagbibigay ng bitamina, pagpapalit ng pakain sa lactating feeds at iba pa. Habang pinapaliguan ng inahin ay ihahanda ko na po ang gamot. Ito po ang gamit namin dahil hindi masyado matapang ang amoy. Pero effective din po ang ibang mga brands na nabibili sa mga agri-vet supplies. Nakaamoy yata siya sa gamot, dagdagan lang ng konting feeds para kainin. Kanina pa sana ito ibigay sa umpisa ng pagpapakain, nakalimutan lang na schedule pala ngayon na mag-deworm. Anyway, mauubos din niya yan dahil kulang pa sa kanya ang rasyon na ibinigay at may Madre de Agua pa. Paliliguan na rin ang ibang mga inahin.
Ibigay ko na ang Madre de Agua dahil paubos na ang pagkain na may gamot. Kinain na rin niya ang mga dahon. Bigyan din natin ito ng mga dahon. Hindi na po siya nakakatagal ng nakatayo, hihiga na at parang nabibigatan na siya sa kanyang tiyan. Naubos na rin niya ang pagkain na may gamot at ngayon ay magpapahinga na. Pati yung isang buntis ay hihiga na rin. Siya ang pangalawang manganak. Lumalaki na ang kanyang tiyan. Antabayanan po natin sa mga susunod na mga araw ang ibang mga paghahanda habang papalapit na ang kapanganakan. Ito ang gusto niya, hinihimas ang kanyang tiyan. Madalas kinakapa din namin kung may nagalaw sa loob. Dito kasi natin malalaman kung malalakas o buhay ang mga biik sa loob. Sana walang problema sa awa ng Diyos. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video at sana ay nagustuhan. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.